Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magpapasimula na ng ating pananambahan. At sa ating pong pagsisimula, tayo pong lahat ay magsiupo, manahimik at magdili-dili po kasabay ng marahang tugtog. Tayo pong lahat ay magsitayo para sa tawag sa pagsamba. Mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat at sa kanyang mga looban na may pagpupuri. Ikaw na
pong lahat ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa umaga na muli ay pinagkaloob niyo nga po sa bawat isa sa amin upang muli ay makapagsama-sama sa inyong bahay upang magpuri, maglulhati at itaas nga po ang inyong pangalan. Maraming salamat, Lord, sa muli ay pinagkaloob niyo nga po na oras sa amin. Maraming salamat, Lord, sa nakalipas na isang buong linggo na pag-iingat, paggabay, at provision sa bawat isa nga po sa amin. Maraming salamat nga po, Panginoon. Bago nga po, Lord, kami magpatuloy sa aming pananalangin, hayaan nyo nga po maging tunay at tapat ang bawat isa sa paglapit nga po sa inyo. Nanghihinga po kami, Lord, ng kapatawaran, nagpapalinis mula sa mga kasalanan, karumihan na aming nagawa. Alam nga po namin na wala kaming maitatago sa inyong harapan, kaya hayaan nyo nga, Panginoon, na maging tapat ang bawat isa. Kung meron man nga po, Lord, kami na mga nagawa, nasabi, naging sa loobin, na ipakita sa aming kapwa na hindi nga po karapat-dapat sa inyong harapan. At kung meron man nga din po kami, Lord, na mga unconsciously or hindi nga po namin nababatid na nagawa nga po namin, pero hindi nga po karapat-dapat sa inyong harapan. Lahat nga po ng iyon ay inilalapit nga po sa namin sa inyo, Panginoon. Inihingi nga po namin ng kapatawaran at pagpapalinis mula sa mga karumihan. Patawad nga, Panginoon, patawad. Sa kabila lahat, Lord, ng aming mga pagkakasala, karumihan at pagkukulang na ito ay yung pangako nga po ninyo na patuloy na kayo yung magbibigay ng kapatawaran at patuloy na naglilinis sa bawat isa sa amin ay lagi nga pong nandiyan at pinagkakaloob niya nga po sa bawat isa sa amin. Maraming salamat nga, Panginoon, sa napakagandang pangako na patuloy na binibitawan niyo nga po sa bawat isa. Kami nga po, Lord, ay nagpapatuloy sa paglapit nga po sa inyo sa umagang ito. Kayo nga po, Lord, yung sumama sa bawat isa sa amin mula sa lahat, para sa lahat ng bahagi ng aming pananambahan, mula sa aming mga pananahimik, pagkakamustahan, pag-aawitan, Panginoon, lahat nga po ng iyon ay gawin namin, hindi nga po para sa amin, kundi para sa inyo, Panginoon, yung pag-ibig na meron kayo para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Yun nga po yung aming maranasan at maiparanas din sa aming mga kapatid. Kayo nga po, Lord, yung sumama kay Jack Jobel sa pagbibigay nga po, pagdadala ng inyong mensahe sa umagang ito. Gamitin nyo nga po siya upang maging daluyan ng inyong aral at ng inyong biyaya sa bawat isa. Huwag nga po na siya yung aming makita, kundi kayo na nangungusap, nangangaral sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya nga rin, Lord, patuloy namin dinudulog sa inyo yung aming mga kapatid na hindi pa nga po namin kasama sa mga sandaling ito. Physically man or online, Panginoon. Kayo nga po yung nakakaalam kung nasaan sila, patuloy na pag-iingat at paggabay na nanggagaling nga po sa inyo ang kanilang maranasan. At sa mga susunod na linggo, nawa ay makasama po namin sila sa pagpuri, pagluwalhati at pagsamba nga po sa inyong pangalan. Maraming salamat, Lord, dahil sa kabila nga po ng aming onting bilang, alam nga po namin na kasama nga po namin kayo. Hayaan nyo nga, Lord, na hanggang matapos ang gawain na ito ay kayo nga po, Lord, ang maranasan, makasama, presensya nyo nga po ang maranasan o maramdaman ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa umagang ito na muli ay pinagkakaloob nyo nga po sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakinggan, O Diyos, ang ibig namin, kapayapaan mo'y nasang tanggapin. Amen. Para po sa ating babasahing tugunan na matatagpuan sa Kawikaan, chapter 10, verses 1 to 11. Ang mabuti at ang masama. Ang matalinong alak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan,
Ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay ng tiyak na magdaraho, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay ng masinop. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig na masama ay nagtatakip ng kaharasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinagharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Tayo pong lahat, ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang Ama'y purihin natin, ang Anak at Diwang magiliwin. Ngayon sa harapin, kailanman ay dakilain, malhatiin. Amen. Amen. Ayan, tayo po ay dadako na sa ating pagbabatian. Hintayin lamang po natin ang ating prayer and praise para po makapag-set up. Tayo po ay manatili na sa pagkakatayo. Ayan. Tayo po ay magbatian. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa'yo, kalwalhatian niya. Oh, mahal kita sa Panginoon. For the last time. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Ayan, good morning po muli sa bawat isa. Pwede na po tayong makaupo. Ngayon po ay wala tayong prayer and praise na live band, pero tinatawagan po natin ang ating Kuya Miko para po pangunahan tayo sa ating mga awitin sa himnaryo. So yan, magandang umaga po. Purihin po ang Panginoon ano, sa ating Sunday service. Yan. Ngayon po ay nagkompromiso kaming mag-asawa. No? Kasi kami po yung nag-set nung line-up. No? Although yun nga, sabi ko yung madaling sundan. Kaso hindi ko rin alam yung first song. So I think sasabayan ako ng aking asawa dito sa ating unang awitin. Atin pong awitin yung tayo na at ating ngayong tupdin sa
dapat na sundin. Si Jesus sa atin ang may habilin ng mag-ibig at kambing. Ating hanapin ang mga dukay lagi sa lagim. Ang Diyos sa atin ang tatanglaw sa dilim. Kung sakaling mang tukso ay nahagla sa mga gawa ng pagmamahal, si Jesus ang pinaating kaabay, laging magsasandala. Ating hanapin ang mga dukhang lagi sa lagim. Ang Diyos sa atin ang tatanglang sa dilim. Pagtulungan natin maibalita pagsintang wagas ng manglilikha. Ang bigat ng kisait ng pusa lang maligtas ang madla. Ating hanapin ang mga dukha lagi sa lagim. Ang Diyos sa atin ang tatanglaw sa dilim. Okay. Maraming salamat po. So instead na ako yung mag-lead sa congregation, ako yung nilid ng congregation. Maraming salamat po. It's my first time na magyari yun. Thank you very much. Purihin po ang Panginoon. Ang ganda ng message pala nung kanta na yun. Talagang masasabi mo na, tulad ng message natin last Sunday, ang in Diyos, Jesus loves the least, last, and the lost. Medyo similar yung theme na yun dun sa kanta kanina. Okay. Ito po ay, alam ko na, ito yung kinonsult sa akin ng asawa ko. Yung isa po kasi hindi. So yan, sige po, pagpatuloy po tayo sa pagpupuri sa ating Panginoon. For starters, yung mga hindi po nakakaalam, yung tayo po, kaya po tayo nag-hymns. Kasi kung manonood kayo ng mga historical na, kung paano sumasamba yung mga kapatid natin, siguro mga around 1800s to 1900s, lahat sila naka-hymnal, tas piano lang. Kaya it's nice na minsan parang blessing in disguise to remind us na dito pala tayo nagmula before all of the contemporary music, dito tayo nagmula, and sila noon talagang filled with worship, it's not about the instruments or the genre of music, but rather it's the heart ng pagpupuri sa ating Panginoon, So patuloy po na ating purihin ang Panginoon at awitin natin yung hymno bilang 250, kung masdan ko ang lahat ng lilikha. Kung masdan ko ang lahat ng lilikha ng kamay mo na lubhang dakila. Kung tingnan ko, may puspos na paghanga, ginawa mo na buhat sa wala. Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko, dakila ang pag-ibig mo, at tangawit ng puso sa iyo, dakila ang pag-ibig mo. Kung sa kulong ikaw ay nagsasaysay, o sa bulong ng hanging amihan, kung sa kidlat ang kisnap ay mamasdan, at sa dagat bahaghari tanaw.
Sumisigaw, O Diyos, ang puso ko. Dakila ang pag-ibig mo at ang awit ng puso sa iyo. Dakila ang pag-ibig mo sa ilaw ng buhay na walang maraling. Ang kusaki nagbabalik manlig. Magpuso na aking aawitin. Panginoon, ako ay tanggapin. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, aming Ama. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Kung dumating kang nasa mga ulap, kukunin ang kasintahang tapat. Kung makamtan ang ligayang pangarap, Panginoon, kasiyahay ganap. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, aming Ama. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka. Sige po ating awitin. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, aming Ama. Awit sa'yo ng aking kaluluwa. Dakila ka, dakila ka. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay dakila, Ikaw ay tapat sa aming mga buhay. Father God, iba-iba man yung aming mga karanasan sa buhay ay patuloy mo pinatutunayan sa iba't ibang konteksto ng aming mga buhay na Ikaw ay dakila, Panginoon. Ikaw ay isang Diyos na andyan at hindi kami iniiwan. Father God, sa pagpapatuloy po ng aming pananambahan, we pray na gabayan nyo yung mga susunod pang mga gaganap sa aming pananambahan, si Jack at mga iba pang na gaganap sa aming pananambahan. Kaya muli, ikaw ay aming pinupuri, sinasamban niluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen. Nanatili na po tayo sa ating pagkakatayo. Tinatawagan po ang ating Jack Jobel para po sa pagbasa ng banal na kasulatan at siya po ay magpapatuloy sa ating mensahe. Inaaniyahan po ang may kakayahan pong tumayo para po sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. Ito po ay magmumula po sa Lucas 14, 25 hanggang 35. Sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang hindi magpasa ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya'y uupo muna upang magplano at kwentahin kung magkaano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang pagpapatayo? Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siya'y kukutyain lamang ng lahat na makakakita niyon at sasabihin nila, ang taong ito ay nagsimulang
magtayo, ngunit hindi naman naipatapos? O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna mauupo upang pag-aralang mabuti kung kaya niya, gamit ang 10,000 niyang kawal na sumagupa sa kalaban na may 20,000 kawal? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban, ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikuran ng lahat sa kanyang buhay. Verse 34 hanggang 35, mabuti ang asin. Ngunit kung ang asin ay mawawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dumi. Kaya't ito'y itinatapon na lamang. Makinig ang may pandinig. Pabalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Maaari na po kayong umupo. Tayo pong lahat ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, patuloy na pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Patuloy na ipinapanalangin ko po ang inyong lingkod na gagamitin ngayon bilang maging tagapagsalita, Panginoon. Gamitin niyo po ako bilang isang mensahero, Panginoon, ng inyong mensahe ngayong araw na ito. Hindi lamang po ito tumimo sa aming mga kaisipan, bagkus ito po ay mapunta sa aming mga puso at patuloy na ito po ay may apply po namin sa aming mga buhay. Patuloy na kayo po ang siyang manguna sa amin. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning po. Ayan, good morning po sa ating lahat. So, tayo po ay naghahanda na po sa ating anniversary this month po. No? Kailan nga po yung anniversary natin? June 28. So, sa ating pong patuloy na paghahanda, so, rooted in Christ, tapos growing in Christ-likeness. Yun po yung anniversary theme po natin ngayong June 28. At sa ating pong paghahanda, ninais ko po na magkaroon ng discipleship message para po sa atin ngayong linggong ito. Para po sa ating pagpapatuloy or tungo sa ating anniversary theme. So, napakahaba po nung binasa ko na verses sa Bible. Ito po ay mula sa Lucas. At sa atin pong pagpapatuloy, bibigyan ko na po kayo ng literary setting or literary background or historical background tungkol po dun sa mga binasa ko. Bakit po yun ang mga sinabi ng ating Panginoong Jesus at ano po yung mga naganap bago po niya ito mga binanggit. So, sa una po, no, pangungunahan ko na kayo, naglagay na ako ng picture dyan dahil hindi ako madalas magaling magkwento. Kaya nga po sa English subject, I prefer na grammar yung tinuturo ko kaysa literature. Kasi minsan nahihirapan ako magkwento. Pero yung una po, 'di ba? Binigyan po tayo ng magandang ng strategic location ng ating ni Apostol Lucas or ni Lucas dito sa ano na to. It is a strategic location dahil sa Lucas 9 verse 51, ayan, base sa Lucas 9:51, nakaredy na ang ating Panginoong Jesus na pumunta sa Jerusalem. Sabi diyan, Jesus set His face toward Jerusalem. At alam na po natin ang mangyayari kung ito na po yung destinasyon ng ating Panginoong Jesus. Ano po yung mangyayari? Hindi na po siya magpe-perform lamang po ng mga himala, pinahanda niya na po ang kanyang mga disipulo dahil ito na po yung panahon na pag pumunta siya ng Jerusalem, dito na siya magpapakasakit. Ito na, malapit na ang kanyang kamatayan. Dito din siya mabubuhay na magmuli at meron po siyang dakilang utos para sa lahat ng mga susunod sa kanya. So, he is now set to face Jerusalem. So, bigyan natin ng tanda o paalala yung biblical account na yon, yung travel narrative na yon. So, si Lucas po, intentionally, nirecord niya lahat ng mga discipleship teaching ng ating Panginoong Jesus dito po sa journey na ito. Dahil hinahanda po niya
dahil hinahanda ng ating Panginoong Jesus ang kanyang mga sumusunod, ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga disipulo bilang mga totoong followers at hindi po maging panatiko. Followers and not fanatics, followers and not admirers. Ayan po, no? At yung second picture naman po, dumako naman tayo sa Lucas 14. Yan na po yung binigyan naman po ng diin, yung parable ng wedding invitation. So, gaya po nung na-sermon ko, di ba po, yung hari ay nag-imbita sa kanyang mga constituents, doon sa mga nasasakupan niya. Anong ginawa? Tumanggi ba sila or nag-accept ba sila doon sa invitation? Di ba po? Ano pong ginawa nila? Nag-refuse sila. Di ba po? Nag-refuse, tumanggi sila sa imbitasyon ng hari. At makikita nyo po doon na marami po ang invited. Pero tumanggi sila dahil, ay marami pa akong aasikasuhin ng mga lupa ko, magsasaka pa ako, ay may negosyo pa akong kailangang asikasuhin, o kaya ay may pamilya ako na kailangan balikan. So hindi na lang ako sasama. So more than the invitation, ang sinabi ni Lucas dito, meron siyang contradiction. Yung una, sabi dyan, now great crowds accompanied him. Pagkatapos po nung great banquet na tinutukoy niya, sabi dyan, sige po, next slide, ayan. Sabi dyan, di ba ang sinabi po sa wedding banquet, many invited guests refused to come because they valued property, yung family nila, yung business nila, yung mga negosyo nila. Pero sa mga sumusunod na mga talata, biglang sinabi ni Lucas na marami ang sumama sa ating Panginoong Jesus. So, may contradiction po, no? Makikita nyo po yung contradiction na, okay, marami ang tumanggi, pero pagkita mo sa mga next chapters or next verses, multitude, marami ang sumama sa ating Panginoong Jesus. Ito po yung yung sinasabi natin sa Palm Sunday. 'Di ba po makikita nyo doon sa habang sakay-sakay ng asno ang ating Panginoong Jesus, marami ang sumunod sa kanya. So, ang tanong, yung totoong tanong dito, are these crowds genuine disciples? Totoo po ba talaga na itong mga taong ito ay mga disipulo ng ating Panginoong Jesus? So, in-answer or sinagot po ito ng ating Panginoong Jesus tungkol habang pinapaliwanag niya ang cost, ang kabayaran ng pagiging totoong disipulo ng ating Panginoon. Sabi po, di ba, ang kaligtasan ay libre. Amen? Ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus ay libre. Ngunit, ang pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesus has a high price. Hindi po ito madali. Mahal po ang maging disipulo. So, ngayon po, nais ko po sa inyong dalhin, sagutin ang tanong, ayan, sabi dyan, wholehearted discipleship, the cost of following Jesus. So yung tanong po na nais nating sagutin ngayong araw na ito, what it takes to be a wholehearted disciple? Paano ba tayo magiging isang disipulo na buong puso na sumusunod sa ating Panginoon? So, here are the 3 points. The path to genuine discipleship. Genuine, totoo, matapat, walang, hindi superficial. Genuine discipleship. So, una po, Christ must be our highest priority. Christ must be our highest priority. Sabi po sa verse 25 to 27, ito po ay isang verse na baka ma-misinterpret nating lahat, pero habang tayo po ay nagbubulay-bulay, hayaan niyo po ako na ipaliwanag ng maigi kung ano po ba yung tinutukoy dito ng ating Panginoong Jesus. Sabi po dito, Lucas 14, verse 25 to 27, sumama kay Jesus ang napakaraming tao, humarap sa kanila at kanyang sinabi, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang
umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Pansinin niyo po yung English version. If anyone, sabi dyan, if anyone comes to me and does not hate his own father and mother, so ano po yung mapapansin niyo po agad na salita? Yung salitang hate. Di ba po? Parang malilito tayo, Panginoon, sabi niyo sa amin, love your neighbor as you love yourself. Bakit ngayon ang sinasabi mo, i-hate namin ang aming mga magulang, ang aming mga kapatid, ang aming mga kapamilya, ang aming mga sarili? Ano ba talaga? But, nung ginamit po ito sa original na salin, yung sinabing hate, hindi po siya sinasabi na kamuhian natin ang ating mga anak, ang ating mga magulang, ang ating mga sarili. Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito ay yung comparison. That we should love less. Mahalin natin ng mas mababa ang ating mga magulang, ang ating mga anak, ang ating mga sarili more than Jesus. Ibig sabihin, we should love Jesus more than ourselves, more than our mother, more than our father, more than those people na nasa paligid natin. So ang tinutukoy po dito, para po maging tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus, dapat siya yung highest priority. Siya po ang dapat na pinakamataas na priority. Alam ko po sa ating kultura, pati sa Jewish culture, makikita nyo po na ang pamilya ang sentro ng ating society. Tama po ba? Pero ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito, kailangan kapag nandun na tayo sa panahon na kung pipiliin natin ang pamilya natin versus ang ating Panginoong Jesus, alam natin kung sino ang pipiliin natin. That is the path of genuine discipleship. Dapat kapag tayo po ay totoong disipulo ng ating Panginoong Jesus, we know the answer. Choosing Christ often meant choosing Him over one's entire social world. Sinabi pa po ng ating Panginoong Jesus, ang hindi magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Sa modern na mga mananampalataya ngayon, pag sinabi po nating krus, ibig sabihin po nito pag-asa. Pero nung panahon nila, pag sinabi nating krus, ang ibig sabihin po nito ay kamatayan at kinakatakutan. Ito po ay nagre-represent sa lahat ng mga kahihiyan, sa lahat ng paghihirap, sa lahat ng pagtalikod, at sa lahat ng na-experience ng ating Panginoong Jesus nung nandun siya sa panahon ng Kalbaryo at ng pagpako sa krus. Kaya ba natin na mag-sacrifice? Kaya ba natin ma-experience ang lahat ng rejection sa mundo para lang sumunod sa ating Panginoong Jesus? Sorry to say this, no, pero narinig ko lang din po ito sa isang sermon. Pero totoo nga, naglilingkod lang tayo, or hindi kong hinilalahat, pero may pagkakataon na tayo ay naglilingkod lang kapag convenient sa atin. Kapag convenient lang sa atin, kapag komportable lang sa atin. Isang halimbawa, hindi tayo magtitiis sa walang aircon kung meron namang mga churches na may aircon, 'di ba? O kaya yung convenience na kapag may free time lang ako, doon lang ako pupunta sa ating iglesia. O kaya kapag nagawa ko na lahat ng bagay, oh yes, sige, may time na ako sa ating Panginoong Jesus. But definitely, it's the other way around. Yung sinasabi ng ating Panginoong Jesus dito, it's the other way around. Hindi siya inserted lang sa mga priority natin. Dapat nandun siya sa pinakataas. Sabi nga po, no, although it's unrelated, Matthew 6, nasasabihan na po ba kayo, no? Nung bata ako, grabe. Pag nagre-reklamo kami, wait lang po, may kapwa kabataan ko rin naman yung magsasabi nun,
pag nag-Christian Youth Fellowship kami, may assignment pa kasi ako, ang lagi niyang sasabihin, uy, seek ye first. 'Di ba po? Lagi na nababanggit ba yun sa inyo? Pero habang tumitimo sa iyo yung sarili sa iyong sarili, yung mga talatang yun, definitely naiisip mo din, oo nga no, nung inuna ko ang Panginoon sa lahat ng mga nangyari sa buhay ko, dinagdag niya lahat ng mga pangangailangan ko. And that's the reality of being a disciple of Christ. Amen ba? Amen po ba? Are we really ready to sacrifice and make Christ our highest priority? Sabi po ni Sarah Young, living close to me requires making me your first love, your highest priority. So kung tayo po talaga ay tunay na susunod sa ating Panginoong Jesus, dapat hindi tayo katulad ng mga tao na sumunod sa Kanya just because of the miracles na ginawa niya. Dapat talaga willing tayong mag-sacrifice for our Jesus Christ. Kapag mas malapit tayo sa Kanya, dapat mas willing tayo na isacrifice ang lahat ng mga meron tayo at making Him our first love. Ikalawa po, Christ must be our greatest commitment. Christ must be our greatest commitment. So, ayan po, hindi ko na babasahin yung pinaka-verses. Doon tayo sa picture. Ayan. Ayan. Okay, meron po tayong 2 short parables na nandyan. Una po, yung tore. Sabi dyan, kung halimbawa po nagpapagawa tayo ng isang tore, yung nagpapagawa ba, di ba? Kung halimbawa bahay, nagpapagawa ba kayo? Di ba meron pong tawag na estimation? Ini-estimate po muna natin kung magkano ang pinaka babayaran natin for our house. At iniisip natin, kaya ba natin ito? Tama po? So, ang sinasabi sa mga talatang yan, kapag ba ikaw ay nagpagawa ng tore, syempre, uupo ka muna. Titingnan mo muna yung mismong structure at hindi ka basta-basta gagawa lang dahil ang mangyayari kapag hindi mo pala kaya yung budget, wala ka palang budget for a house, for the tower, ang mangyayari, mag-uumpisa lang sa pundasyon at hindi na talaga magagawa lahat. 'Di ba? Meron po ba kayong ganyan na pagkakataon sa bahay? Paunti-unti lang. 'Di ba po? Ayan. May pwede din naman yung ganun. Pero yung sinasabi dito, 'di ba? Yung pangalawang short parable, ikaw ba ay isang hari na kapag meron kang 10,000 kawal, lulusob ka ba versus dun sa isang hari na 20,000 ang kalaban? 'Di ba iistimahin mo din kung kaya mo ba? O baka mamaya mapahiya lang tayo at sasabihin mo na magpapa-white flag ka na lang at susurrender ka na lang. So ang sinasabi po ng ating Panginoong Jesus dito, pag ikaw po ay naging tunay na disipulo niya, pag-isipan mo mabuti. Hindi pwede na yes ka ngayon, bukas, hindi na. Yes ka ngayon, bukas, maybe. It is a matter of commitment. Parang sa panliligaw, ang unang naiisip ko dyan, sa panliligaw lang. Na-experience yan, dami no? Yung panliligaw na parang sa umpisa lang, tapos wala na. 'Di ba? Sabi po, yung lukewarm, isinusuka siya. Kasi dapat either cold, either hot. So, ang sinasabi po dito, if you are a true disciple of Jesus, you say yes with thinking by your heart, by your mind. Totoo ba talaga? Ready na ba talaga ako maging disipulo ng ating Panginoon? Dahil kung hindi pa, hanggang umpisa lang po tayo. Hindi na po tayo matatapos sa dulo. Ang sinasabi or tinutukoy po ng ating Panginoong Jesus dito, sabi dyan, in-emphasize niya pa, yung una po, di ba, sabi, take up our cross. Kaya ba nating dalhin ang ating mga krus? Pagdating sa verse 33, gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya
tatalikuran ang lahat ng sa kanyang buhay. So pareho lang po yung ano na yun. Mabigat siya, pero definitely ganun po ang cost, ang price ng pagiging disipulo ng ating Panginoong Jesus. Hindi issue kung gaano kadami ang meron ka, hindi issue kung sino ang kung sino ang boss mo, kung sino ang nagmamay-ari sa iyo. Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesus, dapat tayo po ay nasa ilalim ng kanyang authority. Sabi dito, following Jesus requires intentional commitment. Are we really committed? Hindi pwede na half-baked. Sino po nagbe-bake dito? Hindi pwede na half-baked lang ang ating pananampalataya, ang ating commitment sa ating Panginoon. Following Jesus requires intentional. Intentional. Ibig sabihin, kayo mismo ang may gusto at willing 100% na i-commit ang sarili bilang isang disipulo ng ating Panginoon. Ikatlo po at panghuli, how to be a wholehearted disciple? Dapat, Christ must be our lifelong pursuit. Lifelong pursuit. Sabi dyan, isa pa po sa mga sikat na mga parables ng ating Panginoong Jesus na binigyang diin po sa Lucas, mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano ito mapapaalat muli? Wala itong kabutihang maibibigay sa lupa o kahit sa tambakan man ng dubi. Kaya't ito'y itinapon na lamang, makinig ang may pandinig. Ang sinasabi po dito, ang asin, gaya po ng mga binabanggit natin sa ating mga sermon, napakadami. So parang 10,000 usage. Marami siyang usage ang asin sa ating mga buhay. At ang sinasabi po dito figuratively, tayo po ay dapat maging isang pampaalat, isang pampalasa na kapag tayo ay dumikit sa mga hindi mananampalataya, sila ay magkakaroon ng lasa dahil sa atin. Tayo ang tumutulong, tayo ang agent of seasoning para yung ibang mga tao ay makakilala sa ating Panginoon. At lumago sila dahil nararamdaman nila ang pagmamahal ng Panginoon mula sa atin. So, alam niyo po, sa sobrang dami ng mga binanggit ng ating Panginoong Jesus, bakit parang out of context pa yung, or bakit parang hindi na sana connected yung asin? Pero alam niyo po, kinunclude niya yung mga sinabi ng ating Panginoong Jesus sa asin because it's the perfect conclusion. Bakit po? Ito po kasi ay isang babala. Paano po siya naging isang babala? Dahil marami pong mga disipulo na in appearance ay maalat. May mga disipulo siyang mga kasama na in appearance ay maalat. Ano yung sinasabi ko dito? In appearance ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. In appearance ay sumusunod sa Kanya. Ngunit, wala po talaga ang kanilang spiritual influence dahil wala na po yung devotion niya or nila sa ating Panginoong Jesus. Kapag po ang isang disipulo ay nawala na yung commitment niya sa ating Panginoong Jesus, naging isang churchgoer na lang o kaya may opportunity na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ibang tao, sinayang niya, nagiging parang bato na lang tayo na wala nang kwenta. Hindi na, nawawalan na ng alat. Alam niyo po, ako po kapag may opportunity na makapag-share ng gospel sa ibang tao, I make it a point, especially sa mga estudyante. Dahil meron na silang mga ganitong motion na galit sila sa Panginoon, ayaw na nilang kilalanin ang Panginoon or wala talagang Panginoon at all. Pero halimbawa na lang po, no?
Hindi ko po pinagmamalaki pero gusto ko lamang pong i-share yung isang bahagi na hindi dapat mahiwalay yung trabaho sa ministeryo. Christmas party namin sa school. Ako yung pinakamapalad na advisor dahil 11 lang. 11 lang yung estudyante ko. 'Di ba yung iba 30 o kaya 35, 40 ganyan sila. So nung Christmas party, ang usual dapat mag-aambagan para sa pagkain. Correct? Mga ganun po, no? Pero kasi yung mga batang yun, sila yung mga construction workers, namatay yung tatay, mga may part-time job, mga puyat, mga talagang nagpupursiging mag-aral kahit sobrang hirap na. Ganun po yung mga advisory class ko. And sabi ko, magpapa-Jollibee ako. Kasi gusto kong maranasan nila na, ito naman, parang, ito yung pwede kong ibigay sa inyo na kaya ko. Pero gusto ko din na sharean kayo ng mas kailangan talaga natin. Na mas kailangan talaga natin sa buhay natin. At yun na yung ating Panginoong Jesus. So, every opportunity na meron tayo, we have to grab it. Dahil kung sinasabi natin na tayo po talaga ay tunay na disipulo ng ating Panginoong Jesus, pero hindi natin tinake yung opportunity na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesus, parang wala rin tayong silbi, wala na rin tayong lasa. Sabi po ni Leon Morris, a disciple who loses commitment is as useless as salt that has lost its saltiness. Panitilihin natin yung alab ng ating commitment sa ating Panginoong Jesus. Panatilihin natin na maging maalat tayo sa ating pananampalataya sa Kanya at maging pampalasa sa ibang mga tao. Ang discipleship po ay hindi lamang po kung kailan tayo masaya. Ang discipleship lamang po ay hindi kung kailan lamang tayo nag-e-enjoy sa mga kasama natin. Sometimes we feel na hinihila na lang tayo ng mga paa natin papunta sa isang lugar. O sometimes parang mas gusto ko na lang matulog kesa sumimba sa ating iglesia. Pero paulit-ulit na ibinibigyan o binibigyang emphasis ng ating Panginoong Jesus na hindi lamang sa umpisa yung pananampalataya natin. Hindi lamang sa umpisa yung discipleship natin. Yung tunay na discipleship natin ay nagpapatuloy. Hindi perpekto, pero nagpapatuloy at matapat na naglilingkod sa ating Panginoong Jesus. Isang buong pusong disipulo ay nagpapatuloy na pinupursigi ang pagiging Christ-like araw-araw. Nananampalataya kahit sa mga panahon na wala. Kahit na sa mga panahon na alat tayo. Di ba? Ginagamit ko ba yung word na yon? Wala, alat tayo eh. Di ba? Sa mga panahon na walang-wala tayo. Meron pa rin ba tayong prayer life kahit na mabigat na yung nararamdaman natin? O kaya kahit na nag-e-enjoy tayo sa buhay? Patuloy pa rin ba tayong lumalago ng may pagsunod at may spiritual maturity? Are we finishing it? Nagpapatuloy ba tayo? Tinatapos ba natin at hindi lamang umpisa ang ating ginagawa? Many Christians begin the race. Tandaan niyo po yan. Marami pong nag-uumpisa. Pero faithful disciples endure to the end. Marami pong disipulo ang nag-uumpisa ng kanilang takbuhin sa kanilang journey bilang isang disipulo. Pero faithful disciple ang nagtatagumpay at faithfully enduring their battle to the end. Sabi nga po ni David Platt, pakibasa nga po, nakikita niyo ba? 1, 2, 3, go. Do not begin with our pursuit of Christ, but with Christ's pursuit of us. Christianity does not start with the invitation we offer to Jesus, but with an invitation Jesus offers to us.
Ang pagiging Kristiyano po natin, ang pagiging disipulo natin ay hindi dahil sa ating will na sumunod sa ating Panginoon, but because God or Jesus invited us. Hindi dahil mahal natin siya, kundi dahil mahal niya tayo. So, sabay-sabay nga natin, isa-isahin natin itong mga tanong na ito at tingnan natin kung ano yung mga sagot nyo. Is Christ my highest priority? Kahit wag nyo na pong sagutin out loud, okay lang. Is Christ my greatest commitment? Is Christ my lifelong pursuit? If the answer is yes, then we are walking in the path of genuine discipleship. If yes, ang lahat ng ating mga sagot sa mga tanong na yun, we are in the right path, the path of genuine discipleship. Kaya po ngayong anibersaryo natin, no, i-renew natin yung commitment natin na mahalin ang ating Panginoong Jesus higit sa lahat. To count the cost and remain faithful. To pursue Christ daily until the end. And to intentionally make disciples who will also make disciples. Sa ating pagdiriwang po ng panibagong taon ng katapatan at biyaya ng Diyos, hindi lamang tayo maging isang iglesia na itinatag kay Kristo, kundi isang iglesyang nagpapatuloy na lumalago sa wangis ni Kristo sa pamamagitan ng buong pusong pagiging alagad niya. Naway makita sa atin ang pamumuhay ng karakter ni Kristo na ating sinusunod at naway makita na sa susunod na generation ng SM Val, makita kung ano ang tunay na kahulugan ng pagiging alagad ng ating Panginoong Jesus. We should be a wholehearted disciple. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat po, Jack Jabel. Ayan, nabanggit niya naman po, inalay niya yata talaga po para sa ating anniversary. Kung maalala niyo po ang ating anniversary, ang tema natin doon ay Founded in Christ, Growing in Christ Likeness. Yun, itinatag kay Kristo. Ayun, sabi nga po, hindi lang tayo tinatag sana. Sana lumalago tayo sa pagiging katulad nga po ni Kristo. Yan. Siguro para sa iba, ako personally, ay renewal din nga po siguro kasi yan, parang nawawala ng alat. Hindi naman sana, no? Pero yon sa iba na siguro ay lukewarm na nga daw po. Yan, let's take this opportunity para sa renewal ng ating commitment and lifelong pursuit sa ating Panginoon. Yan. Tayo po ay magpatuloy. Tinatawagan po ang ating mga kapatid na Wilson Bando at William Go para po sa ating paglikom ng mga handog. Tayo pong lahat ay magsitayo. Matanggap yaring handog ng pusong maloob. Alain kang inubos sa gagawin.
makakaupo na po ang kapulungan. Para po sa ating mga pahayag, next week tayo po ay nagpapatuloy sa ating lingguhang pananambahan. Ang ating pong tagapagsalita ay ang ating Diakonisa Eden Dekina. Ang ating pong patnugot ay ang ating kapatid Leonie Flores. At ang ating pong mga tagalikom ay ang ating mga kapatid na Beth Bolivar at El Sago. Nagpapatuloy po yung Sunday School ng ating mga kids. Kasabay po natin 9:30 ng umaga. Kaya kung sino man po yung may mga anak, apo, pamangkin na 4 years old until 12 years old, ay pwede nyo po silang isama para maturuan sila kung paano nga po dapat yung habits or mga gawi pag nananambahan nga po. At sa mga ibang linggo naman po ay nagpapatuloy yung kanilang Sunday School. Next, every Wednesday din po, nagpapatuloy ang ating midweek service and prayer meeting. Ito po ay ginagawa online. Yan, wag po kayong matakot kasi hindi po ito nire-require. Hindi porke prayer meeting ay required kayong manalangin doon sa doon sa gawain na yon. Kundi talagang yung mag-aral uli ng salita ng Diyos sa pamamagitan nga po ng mga mensahe o ng ating mga tagapagmensahe. At kasama po tayo sa diwa ng pananalangin. So parang tayo po ay nag-i-intercede para po sa ating mga kapatid. Hindi naman po kayo i-require na manalangin. Kaya wag po kayong mag-alala kung yun po yung iniisip nyo. Kaya attend po tayo ng ating midweek and prayer meeting 7:30 ng gabi. Nagpapatuloy po ang ating Oikos meetings pagkatapos ng ating mga worship service tuwing Sunday. Yan. Kaya join po kayo sa kalalakihan, kababaihan, YA at kabataan after services po natin. Yan. Next week. Next week pala ay Father's Day. Ayan, yan po ang ating mga tatay, tito, mga kapatid tatay na nga siya. Para po sa ating celebration ng Father's Day. At sa huling linggo naman po ng buwan ay ang ating 39th founding anniversary. Yan, ang ating pong tagapagsalita ay ang ating Pastor Johnny Ocampo. Yan, yung ating nga pong tema ay Founded in Christ, Growing in Christ Likeness. Yan. Before po pala yan is, ang alam ko, meron tayong parang evangelistic fellowship ng June 24, Wednesday. Kaya inayayahan po ang lahat na kung sino pan po yung mga gusto nyo, yung family members nyo na hindi pa po natin nakakasama sa Panginoon at yung mga matatagal na nga din natin na hindi natin nakakasama, ayan, inayayahan po na makasama nga po natin sa June 24, Wednesday, 7:30 ng gabi. Patuloy po natin na ipanalangin ang gawain na ito. Yun lamang po yung ating mga pahayag. May addition. Ayan, kung wala na po, tayo po ay magpapatuloy at tinatawagan po si Pastor Arnold para po manalangin. Dalangin pastoral. Manalangin po tayo.
Ama namin Diyos na nasa langit, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus ay lumalapit po kami sa inyo. Amin kayong pinupuri at amin kayong sinasamba. Maraming salamat Lord sa mensahe na narinig namin kanina patungkol sa buhay ng pagiging tagasunod po ng Panginoong Hesus. Salamat sa paalala. Totoo po Lord na ito ay panawagan na may kaakibat na napakalaking kapalit na halaga. Pero Lord, nagpapasalamat kami sapagkat magagawa po namin na matugunan ang halagang iyon, hindi dahil determinado kami, hindi dahil nauunawaan namin ang lahat ng bagay na sa buhay, kundi kasama doon sa biyaya ng inyong pagliligtas, yung biyaya din, Lord, na makasunod kami sa inyong kalooban. The only thing we have to do, Lord, is to make a right choice. Kayo yung aming pipiliin talaga. Kahit na napakalaki ng halaga, laki ng kapalit, palaging sapat ang inyong biyaya, Lord, para makatugon po kami. Again, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu, Holy Spirit God, akayin ninyo kami palagi sa amin pong buhay kapag kami ay nahaharap sa iba't ibang desisyon, circumstances ng buhay, palagi namin kayong pipiliin. Whether it is church-related, work-related, family-related, community-related, in any relationship, Lord, palagi namin kayong pipiliin. And that is a lifetime process. Yun ay panghabang buhay na pagpili. At hindi ibig sabihin, pinili namin kayo ngayon all throughout of our life, Lord, palagi. Kaya dalangin namin, God, tulungan at turuan nyo kami na palaging pakinggan ng banal na Espiritu at kayo, yung aming pipiliin. Again, salamat po sa kapangyarihan at ang pagtahan ng banal na Espiritu sa amin. Especially, Lord, yun pong mga gawain na talagang magpapatatag ng aming pananampalataya. Mag-aakay sa amin, Diyos, para mahubog ang aming buhay Kristiyano. Lumalim ang aming relationship sa inyo. Tumaas ang antas ng aming pananampalataya. Masanay kami para sa iba't ibang gawain ng paglilingkod. At masunod namin, O Diyos, the very purpose kung bakit po ninyo kami iniligtas. And even the very purpose, Lord, from the beginning, from the time that you have created all these things, Lord, included us, yung humanity. And that is for the purpose, Lord, to multiply. Anumang bagay na in-entrust niyo sa amin, ipasa namin sa iba, paramihin po namin. Alam namin na sa pamamagitan ng kasalanan ay nadiskaril ito, pero sa pamamagitan ng Panginoong Hesus ay muli niyang tinubos, ibinalik sa amin yung original plan na yon, binago niya ang amin pong buhay, para maibalik kami sa ganung pamumuhay at sinangkapan ninyo kami ng kapangyarihan ng banal na Espiritu para magawa yon. Pero Lord, kasama po niyan yung pong mga discipleship class, yung Oikos discipleship group na kung saan yung environment ng buhay ng pagiging tasgusunod ay na-experience po namin, Panginoon, yung faithfulness. Hindi yung nakita kami ng linggo, matatapos din ng linggo ng meeting, then the susunod na linggo na kami ulit makikita. That is not the environment, Lord, ng totoong discipleship. Help us, God. Maaring naiintindihan namin ito theoretically, but we pray, Father God, talagang maging ito yung way of life, maging discipleship, yung lifestyle talaga, Lord,
ng church. Again, salamat po sa paalala. We pray, Father God, hindi lamang sa aspetong espiritual ng church ang aming ipinapanalangin, kundi yung iba't ibang mga pangangailangang panglupa. Especially, Lord, yung mga may karamdaman. Hindi man namin mabanggit ang kanilang specifically kung anong karamdaman sila meron. In the name of Jesus, God, extend your hand and grant them healing. Lord, yung iba ay nahaharap sa iba't ibang mga problema po ng buhay. Give us, Lord, wisdom. Kayo, Lord, ang magbigay ng guidance po sa amin para maharap ang mga problema pong iyan, ma-overcome po namin at mag-glorify po kami. And at the same time, Lord, while facing all these difficulties in life, from that, God, patuloy niyong i-develop ang amin pong buhay, i-mold ang amin pong buhay into Christ-likeness. In fact, yun nga yung reasons why you allow us na makaranas kami ng ganung mga difficulties. It's part of life. It's part of life. At huwag namin itong gawin na parang kaaway na ayaw naming dumating sa amin. In fact, that is part of your love to us na pinapayagan nyo na encounter namin ito para mas maging malalim aming pananampalataya. Lord, yung iba't iba mga pangangailangan, Panginoon, problema sa relationship, sa family, husband and wife, na nagtetreten maghiwalay, relasyon ng magulang sa anak, magkakapatid, kapitbahay, kaibigan, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus ang anumang tangka ng kaaway na sirain yung relasyon na iyan, wasakin po ninyo ito in the name of Jesus. And in the name of Jesus, we declare, Lord, restoration, reconciliation sa mga relationship po na iyon, Panginoon. Aming mga pangangailangan sa araw-araw, pagkain, babayarin, obligasyon, baon. Thank you for the assurance that you will supply all our needs. Ang amin pong bansa na dumadaan ngayon sa krisis pangpolitika, iba't ibang uri ng korupsyon, kawalan ng totoong malasakit ng ibang mga pinuno po namin, Lord, alisin po ninyo yung mga pinuno na iyon. Palitan ninyo ito ng mga pinuno na talagang totoong may malasakit, especially as Christians na talagang dapat involved. Pero hindi sa paraan na partisan, hindi sa paraan, Lord, na selective. Kung talagang nakikita po namin kung ano yung mga bagay na dapat tawagan ng pansin, tulungan nyo kami na magawa namin ito na una for your glory and at the same time, God, ay naiingatan namin ang aming patotoo bilang mga mananampalataya. Kami nga po yung ilaw at asin ng sanlibutan pong ito. Huwag yung payagan, Lord, na maging good for natin kami. We are already saved because of Jesus, pero kung hindi kami involved sa anumang nangyayari sa aming kapaligiran, asin na walang alat, it's useless. Pero hindi po yun ang buhay na dinisyan ninyo para sa amin. Thank you, God. Pinupuri namin kayo, sinasamba namin kayo. Ito ang aming lalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Inaanyayahan po sa dakong harapan ang mga sumapit sa kanilang birthdays, anniversaries, at may mga gusto pong ipagpasalamat para po may panalangin ng ating Pastor Arnold. Kung wala naman po, tayo po ay magpatuloy. Ay hawitin po natin ang doxology. Luwalhati at papurihan ang Ama, Anak na mahal, at ang Espiritong Banal na ang tanang mga nilalang. Amen. Tanggapin natin ang mayamang pagpapala ng ating Ama na sumasalangit, ang patuloy na pagliligtas ng kanyang bugtong na anak, ang kakikipisan, kaaliwan at kapangyarihan ng Espiritu Santo sumaatin mula ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Sa aming pagwawakas ng
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay sandaling manatili para po sa ating mga oikos meetings.